Generally satisfied o kapwa masaya sina Senators Erwin Tulfo at Vicente Tito Sotto III sa mga inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Paglulunsad ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa nakaraang 3 taon ang sinusuportahan ng nakababatang Senator Tulfo bilang dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Panawagan niya na tanggalin ang partisipasyon ng mga politiko sa paglagak ng mga pondo para sa mga naturang programa dahil kita namang walang pagbabago sa problema sa baha kapag may malalakas na bagyo. Habang si Senador Tito Sotto sang-ayon sa mahigpit na babala laban sa korupsyon sa flood control ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang proyekto. Partikular niya ito sa bahagi ng pangangalaga sa National Expenditure Program o NEP na panukalang budget ng Pangulo sa Kongreso kaya humandaan niya mga mahilig sa insertion. Nagustuhan naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang tono ni PBBM na diretso sa katotohanan dahil napakalagaan niyang maitama kung ano ang mali. Bagaman nilinaw nitong hindi maaaring maging fully satisfied ng sinuman dahil sa dami ng issue na hindi maririnig sa isang oras lang na talumpati. Yung baha, 3 years na yan. Yung PhilHealth, kasama yan sa almost 2 years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then of course, yung galit niya ng tao sa nangyari sa budget next year. So let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, so I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So let's see. As usual, maganda lahat nung premise. Tignan natin pagdating sa dulo sa conclusion kung ganun pa rin. Isa rin sa mga natuwa sa SONA ay si Senador JV Ejercito, partikular na sa mga serbisyo at benepisyo na nabanggit ng Pangulo na anyay nasa Universal Healthcare Law na siya ang pangunahing may akda. So hopefully this time around na nabanggit ng Pangulo, kailangan lang bigyan ng priority at i-implement ng tama't maayos ang UEC. So finally, hopefully, ngayon, mabigyan na siya na talaga ng importansya. Ando na lahat sa batas yun eh. No, yung zero balance billing, yung pang-increase ng mga treatment, benepisyo. We just need to implement it properly. So, masaya ako na nabanggit ng Pangulo to dahil nandun ang batas. Kailangan lang implement ang tama't maayos. Inihayag naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na pinalakpakan niya ang tindig ng presidente laban sa katiwalian sa flood control projects ng gobyerno sa mga darating pang 2026 budget. Aniya, pinakapaborito niyang quote ng presidente sa ika-4 nitong SONA ay ang mahiya naman kayo na kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto at panawagan ng pananagutan sa mga sangkot dito. Bagaman kinilala ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga effort ng Pangulo sa pagpipresenta ng komprehensibong SONA ay nakukulangan ito sa kanyang mga narinig. Labis na nakadidismayaan niya ang kawalan ng pagbabanggit sa 100 peso minimum wage increase o ang paglaganap ng banta ng online gambling na ilan sa mga direktang nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Mabuti naman para kay Senador Risa Ontiveros ang naihayag na pag-imbestiga sa joint venture agreements sa mga water company dahil may naihain na rin anya siyang katulad na resolusyon. Gayunman, nakulangan pa rin ng senadora sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA. Sana po halimbawa mas konkreto mga plano ng administrasyon nila, paano ibaba ang presyo ng pagkain, pati po presyo ng kuryente at sa kalangis. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.